Hello guys, ayan itutuloy natin yung ating pagbablog. Hindi kasi tayo pwedeng dire-diretso ang pagbablog kasi nasa work tayo So mamaya magising yung aking client. Ayun, ang pangalawang dahilan ng depression dito sa Canada ay yung walang pera. 'Di ba yung unang sinasabi ko yung utang. So ngayon, ang pangalawa sa tingin ko walang pera. Kasi hindi lang naman dito sa Canada, kahit saan naman sa Pilipinas or saang sulok ng mundo, syempre kung wala tayong pera, paano tayo makakabili ng gusto natin? Yung pagbabayad ng bills, lalo na dito sa Canada, hindi ka po pwedeng mawala ng pera dahil syempre buwan-buwan may mga bills tayo. Kaya kailangan marunong po tayong mag-budget. Kailangan ang bibilhin ho natin, yung mga importante. Ito ba ay importante? Kasi ako guys, yun nga, sabi nga ng mga friends ko, wala kayong anak, bakit hindi ka mo bumili ng mga ganito, ganun. Sabi ko, may mga priorities naman ako. Hindi kasi ako po pwede mawala ng pera kasi ang iniisip ko, pagka yung bili ako ng bili, tapos makikita ko lang yung katulad ng mga bag, mga gamit na hindi ko naman lahat nagagamit. Yung iba kasi ang daming mga bags, ang daming mga sapatos. Kumbaga, yung pera mo nandoon lang nakatambak sa bahay. Ako iba ang ano ko sa buhay, yung aking pananaw, kasi gusto ko lagi ako may pera in case of emergency, like may emergency sa Pilipinas, lalo na pag yung may sakit ang magulang, o di ba nasa malayo tayo dito sa Canada, paano ka naman uuwi ng ganun, na uuwi ka sa Pilipinas, may emergency like nagkasakit ang magulang mo or may nangyaring masama sa magulang mo, kunyari namatay, ganyan, paano ka makakauwi naman ng Pilipinas kung wala kang pera? Kaya minsan dun nagkakaroon ka ng depression na gusto mong umuwi, wala kang pera. Kaya ang maa-advise ko lang, yung bibilhin mo yung mga kailangan lang. Kasi yung iba, ang daming bumibili ng mga, alam mo yung kahit meron naman sa bahay, sa loob ng bahay, bili pa rin ng bili. May ikukwento ako na yung unang salta ko dito sa Canada, may mga naging kaibigan ako na yung parang medyo social sa Pilipinas, ganun. Siguro may mga kaya sa Pilipinas, hindi ko lang alam kung mayaman or what. Parang sabi niya, bumili ka naman ng ganito, bumili ka naman ng ganun. Sabi ko, bakit ako bibili na meron naman akong nagagamit sa bahay? Ayoko naman nung kahit na meron, bili ako ng bili. Iipunin ko na lang yung pera ko para for in case of emergency or may magkasakit sa amin ng asawa ko, hindi makapagtrabaho, at least mayroon kaming nadudukot na pera na magagamit namin. Na yung halimbawa kahit na hindi ako makapagtrabaho ng 1 buwan or 2 buwan, meron akong magagamit na pera. Yun yung pananaw ko sa buhay. Unlike sa iba na parang ang ano nila, makabili lang sila ng gusto nila. May mga ganun kasi guys, yung shopping is parang ayun yung ano nila, stress reliever nila yung pagsha-shopping, pero sa akin hindi, kasi gastos yun syempre pagka ang ano ko naman, yung gastos ako ng gastos, dun ako nai-stress kasi ayoko yung naglalabas ako ng pera na wala namang pumapasok. Kaya nag-aano ako sa pagbabudget. Yung asawa ko kasi medyo magastos, kaya pinagsasabihan ko siya na paano kung may magkasakit ganyan sa side ng family mo or sa family ko or tayo, paano kung wala kang nasisave na pera na hindi tayo makapagtrabaho na kasi may sakit ka. So yun yung nakaka-depress, na wala kang pera, hindi ka makakabayad ng ganito. Pero sa pagkain, hindi ako nagtitipid sa pagkain. Lahat naman ng gusto kong pagkain, binibili naman namin ng asawa ko. Pero yung sa mga gamit, like bag, mga damit, mga yung iba kasi, yung mga alahas. Sa bagay yung alahas, okay lang yung alahas kasi pwede naman yung matatawag na investment naman yun. Pero kung kaya mo lang bumili.
Pero kung bibilhin mo lang naman siya na alam mong alanganin ang pera mo, wag na. Mas mabuti po yung mayroon tayong naiipon kahit ng konti pang emergency kaysa yung walang-wala talaga. Wag kayong bumili ng mga alam nyo pong hindi nyo kailangan. Tapos natatambak lang sa bahay. Sayang po yun guys, hindi naman nagagamit. Imbis na lagi kong sinasabi sa asawa ko, bili ka ng bili ng ganyan, yung pera mo nandyan lang sa, nakatambak lang dyan sa ano, kasi mahilig siya sa sapatos. Pero inexplain naman niya sa akin, kasi ang dami niyang sapatos sa amin. Sabi ko, iisa lang ang paa, bakit ka bibili ng napakaraming sapatos? Ako nga yung sapatos ko, iilan lang yung sapatos ko. Ay siya kasi, inexplain niya sa akin na yung bumibili siya ng sale na sapatos, tapos binibenta niya online, pinapatungan niya ng mga $15 or $20 yung sa mga, mayroon naman palang bumibili. Kaya sabi ko, akala ko ano niya lang yun yung parang, yung ano, rason niya lang sa akin para makaligtas siya sa akin na, oh, may sapatos ka na naman ng bago. Pero totoo pala yung na-meet namin na buyer niya, sinama niya ako, sabi niya, oh, ayan, yung sapatos ko na pinag-iinitan mo, binenta ko. O diba, meron akong anong $20. Kaya ngayon, hindi ko na siya sinisita kasi lagi kami nag-aaway noon na yung sa, ano ba yan, bibili ka na naman ng sapatos, bibili ka naman ng laruan, kasi ang dami niyang mga laruan sa bahay, yun pala, collectibles niya yun, binibenta niya online, pagka yung, alam mo yung wala na, rare, ano na siya, hindi na, wala ka nang makikitang, lumalabas ng mga laruan, tapos pag binibenta mo, mahal pala yun, kaya yun palang ginagawa niya. Kaya lagi akong galit na galit ako tuwing bumibili siya ng mga toys niya. Nangungoleksyon kasi siya ng mga toys like mga Transformer, mga kung ano-ano pa ba yung mga ano niya na hindi ko mga kilala yung mga toys na pinagko-collect niya. Nagagalit ako kasi ang daming pera na natatambak dyan. Nandyan lang, aanhin mo ba yan? Yung pala, binibenta niya pala online. Kaya hinahayaan ko na lang siya. Kaya yun guys, ang maano ko, kailangan marunong po tayong mag-budget ng pera. Kasi pagka lalo na dito tayo sa Canada, ang hirap po na walang pera. Minsan may nagsasabi sa akin na kaibigan na pautang. Sabi ko, bakit mangungutang? May credit card naman tayo. Yung pala, siguro na ano na yung credit card niya, na max na niya yung credit card niya, hindi na siya kailangan na niya ng tao na mauutangan sa na mga kaibigan na pera. Kasi kung hindi na siya makabayad ng credit card, so napakahirap. Yun yung madidepress ka pag wala kang pera dito sa Canada. Sa Pilipinas, siguro kung wala kang pera sa Pilipinas, pwede rin siguro, hindi mabubuhay ka rin naman kasi nandoon ka yung like sa probinsya ka. Yan nga lang, bibili ka hindi ka makakabili ng gusto mo, yung ulam mo, yung paggulay na nandyan sa mga tanim-tanim, yung gano'n, yung nasa bukid kasi, na-try ko din na nagbakasyon sa bukid, na sabi ko, simple lang ang buhay nito, pero dito sa yung parang bukid siya, pero parang hindi naman ako mabubuhay ng ganitong style, na yung hindi ako makakabili ng gusto kong pagkain. Siyempre, kung nasa bukid ka, ano lang, yung bibilhin mo, yung mga nandoon lang, yung mga gulay. Siyempre, pagka araw-araw naman gulay, nakakasawa rin naman, hahanapin mo naman yung mga pagkain na yung araw-araw na kinakain natin, na yung nakakasanayan natin. Kasi nag-try po akong nagbakasyon sa bukid, yung sa relatives po namin, na 1 week yata. Sabi ko, parang hindi ako mabubuhay sa ganitong lifestyle na yun na kumakain lang, nangunguha lang ng gulay dyan sa paligid. Tapos, yun, sabi nga nila sa probinsya, mabubuhay ka naman, kaso, yun nga, may bigas ka lang, may makain ka lang,